am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Hi, good morning Susan at Igan. At good morning po ulit mga kapuso. Lumakas at bahagyang bumagal ang bagyong papalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At ito isang tropical storm na at may international name na Kopu. Namata nito ng Pag-asa sa layo na lamang 1,675 kilometers dyan sa may silangan ng Luzon at taglay ng nasabing bagyo ang lakas na hangin umaabot na sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 80 kilometers per hour. Inaasahan na kikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At ayon sa Pag-asa at sa latest track ng The Weather Company, magtutuloy-tuloy yung galaw nito na pa-westward, bahagyang magdo-northwestward at posible kung hindi magbabago yung bilis at galaw nito, tatama ito dyan sa may Northern Luzon araw ng Linggo. Ang isa pang bagyo na nasa may Pacific Ocean din, dyan sa may Marshall Island, isa na ring tropical storm at may international name na Champi. At sa forecast track ng The Weather Company, sa ngayon, mababa yung tsansa nitong pumasok sa Philippine Area of Responsibility dahil inaasahan nila na ito ay magre-recurve bago lumapit sa ating PAR. At ngayon, araw ng Miyerkules, asahan na ang mga pagulan dito sa may Northern Luzon, sa ninang umiiral ng northeasterly wind flow, pero hindi maghapon yan. At pagdating ng hapon, Central, Bicol Region at Calabarzon at Mimaropa, makakaranas ng hanggang katamtamang pagulan. Visayas, mas maulan sa eastern part, pero may mga pagulan din sa central at western section. Samantalang sa Mindanao, asahan hanggang katamtamang ulan. Pagdating sa hapon, dulot yan ng thunderstorm. Wala pa pong epekto yung bagyong binabantayan natin. Masungit ngayon ang lagay ng mga dagat sakop ng Northern Luzon kasama na ang eastern seaboard ng Central Luzon. Bunsod po yan ng malakas na northeasterly wind flow. Delikadong pumalaot ang maliliit na mga sasakyang pandagat. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.